Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. Di ba tapos agad ang video nung nangyari yun? Kasi alas 10 ng gabi 12 hours na standoff namin dun 12 hours na standoff. Simula alas 10 ng umaga na siya ay hindi na doon. Mr. President, let's board the plane. Let's go now to The Hague. 12 hours na negotiations So, hindi talaga siya sasakay sa aeroplano. Sabi nga niya, you have to kill me. I told him, Mr. President, that is not our intention. Our intention is for you to defend yourself in the International Criminal Court. You just have to face them. Because may mga kababayan tayo na pumunta na ron. Ang complainant naman, hindi naman banyaga Hindi naman foreigner ang complainant sa ICC. Ang complainant sa ICC ay mga Pilipino na pumunta sa ICC nung kapanahunan niya dahil ang mga Pilipinong ito ay nawala na ng pag-asa sa judicial system during the time. Kaya pumunta sa ICC ang mga yun. Hindi sila naniniwala na makakuha sila ng hustisya rito sa panahon niya. Kasi nakita nga nila, former Justice Secretary and Senator, nakakulong nga Pinakulong niya nga So ano nga ba naman ang justisya na makuha ng mga maliliit na mga Pilipinong ito na namatayan ng mga kamag-anak? So pumunta sa ICC. Ang kalaban niya rito, hindi big shots Ang kalaban niya rito ay mga taong nirepresenta ng mga libreng abogado. Hindi ito yung mga abogadong binabayaran ng pagkalaki-laki acceptance fee ang mga nagdidepensa sa mga to. Mga volunteer lawyers ang kalaban ng mga to kasi ang mga to walang kakayahan na kumuha ng kanilang mga abogado. Ito yung mga mahihirap at kapuspalad nating mga kababayan ang pumunta dyan sa ICC para magreklamo. Jen, dun sa 12 hours na yun, sir, ano yung sabihin na natin na pinaka naging cause ng delay para umabot na 12 hours? Siyempre alam ko marami yan, like the daughter, lahat ng legal roadblocks ay ibinigay, iniharap nila sa amin. Kailangan namin ng aming wala kaming tiwala sa mga doktor na inyong dinadala rito. Gusto namin ang sarili namin doktor. Again, uulitin ko, sa daan-daan na mga Pilipino na nahuli sa buong bansa ng araw na yon, ilan ang pinagbigyan na private doctor ang mag-examine sa kanila? Siya lang. Kasi wala naman sa batas at wala sa regulations yun. Ikaw ay huli ko. Ikaw ay dadalhin ko sa isang doktor ng gobyerno para ma-certify ka na nang hinuli kita ay maayos ang kalagayan mo. Di ba? Ngayon sinasabi nila, hindi niya kayang bumiyahe. We have now the advantage of a 2020 hindsight. Yes. Nakaya niya naman di mali lahat ng abogado niyo ng araw na yun. Ano sinasabi na hindi kaya? Ayun buhay. Nandun sa ICC, buhay, nasa detention facility. Kaya niya. Mali ang sinabi ng kanyang mga kamag-anak na hindi niya kaya. Kasinungalingan. Okay. General, medyo icebreaker lang from dun sa main topic. So, first, is Kibuloy, sa Davao, he was arrested. Then, second is the former president. Maybe one of the $1 million questions or ₱1 million question is, who's next? Hindi ko na-control yun, Sir Jeff. Hindi ko na-control. At saka yung mga tao namang makasunod siguro na ma-issue ng ICC warrant, alam naman nila yun Alam naman nila because kaya nga pina-atras or umalis ang Pilipinas under former President Rodrigo Duterte sa ICC kasi alam nila kung sino ang charge at kung ano ang mga charges. Kaya ang naging reaksyon nila at solusyon nila ay umalis tayo sa ICC. Yun ang kanila Well, they're in the perfect position to do that. They are in a legally perfect position to do that, okay? During the time. So, pero ibig sabihin, alam nila kung sino-sino ang lalabasan pa ng mga warrant. And maganda naman sa ngayon ay may mga pronouncements na. Some of these personalities, some of them are respected former bosses. We respect them still until now. At lahat naman sila ay isang pahayag na they are willing to surrender to the ICC. And I hope that they make good of that promise. Para wala nang problema. Ito ang bottom line lang dito
This is part of the judicial processes. Mhm. Not only of the Philippines, but of the world, where the Philippines is part of the community of nations. Mhm. Okay. Diba? So, it's just about time na bumalik na tayo sa tamang proseso, na ang hustisya ay kinukuha natin sa korte, sa mga korte. Mhm. Wala ang hustisya sa kalsada. Mhm. Hindi tama yung porque ikaw ay pinagsususpetsahang adik, ay patay na lang kaagad ang solusyon. Hindi. Ikaw pinagsuspetsahang adik, hulihin ka, papakulong ka, lilitisin ka. Mhm. At i-judge ka ng isang competent authority para i-serve mo ang sentence mo. Kung yan man ipagkakulong, yan may community service, Mhm. at kung ano pa mang parusa yan. Okay. Sir, just to make it clear, yung sinasabi mong they and the former bosses, sila po ba yung mga former chief PNPs? Hindi ko kasi alam hindi ko nakita, sa totoo lang, honestly speaking, hindi ko pa nakita yung charges ang buong charges ng ICC at kung sino ang pleaded doon. May mga naririnig ako, may mga nababasa ako. Pero it's really not within my interests at it's really beyond my pay grade na pakialaman pa ang bagay na yun. Ang sa akin lang po, may warrant, di-implement natin. Okay, sir. So kung ikaw ulit sir ang mag-implement nun, how would you like, though medyo moving in the future times ito, hindi ka ba mahirapan that is your former boss? I'll make sure that the majesty of the law will prevail. I'll make sure that what the law says will happen and will be followed. Okay. Sir, under the Duterte admin, you were provincial elector, sir? Yes, Samar. Samar? Were there EJKs under your EJKs. Bawal ang EJK. Dapat makulong tayo pag may EJK tayo. Everything was done above board. May mga enkwentro ako ron. May naka-video pa nga ako enkwentro ron. May enkwentro ako naka-video. Hindi namin nila may nag-video sa taas. Pero talagang tunay na enkwentro. Kaya nga hiningi ko pa yung video. Sabi ko, i-upload nyo yan sa internet para malaman ng taong bayan. Baka sabihin nila, ito, sinisenaryo natin. Ano, mga kalaban natin nagtatakbuhan. Yes, at ang mga pulis talagang tago kami ng tago. Dahil, naku po, pag ikaw ay tinamaan. I think, sir, under your leadership, mostly mga CPP ang ano mo doon. Hindi, kung yun, drug dealer yung kalaban namin doon. Actually, may isa doon namatay, may isa doon na nakatakas. Sir, how do you make sure nung pili ka na hindi makulayan as o ma-brand as EJK yung mga operation mo ng time mo? I just make sure that I do my job in accordance with the law. Hindi ako hindi ako nagte-take ng order at hindi ako nagbibigay ng order na ito patayin mo. Walang ganun. Ako, hindi po pwedeng ganun. Ito hulihin mo. Kaya hanggang ngayon, kilala niyo ako galing sa Samar, galing sa QCPD, galing sa Mabalacat, galing sa Batangas City. Iisa ang sinasabi ko sa mga tao ko, ang para sa akin, ang benchmark ng magaling na pulis, yung nanghuhuli ng kriminal. Ang pagpatay, hindi yan ang first na trabaho natin. Hulihin mo. Ikulong mo. Yan. Bakit? Kasi yan, pag kinulong mo, buhay yan, kukuha ng abogado yan. Pag hindi kaya kumuha ng abogado yan, may PAW na magbo-volunteer. Yan, dyan mo ipakita ang galing mo. Harapin mo yung abogado sa harap ng isang judge. Ipakita mo, ikaw ang tama. Siya ang mali. Siya ang dapat makulong. Diba? Kasi kung mali ka ngayon dyan sa paghuli sa tao na yan, sasabihin ng judge, not guilty, mali ka Mr. Police Officer. O di ang tao ngayon nakangiti sa'yo. O, kita mo sir, mali ka, sinabi sa'yo mali ka eh. Eh kung pinatay mo yun, mali ka pala. Gaya ng nangyari last month. Diba? Sa MPD, may isang bata galing Northern Samar, pumunta lang dito sa Manila para mag-review ng criminology. Habang naglalakad sa kanyang barangay, eh, in-snatchan siya. Hinabol niya ang snatcher. Pumunta dun sa bahay. Pumunta sa bahay niya ang snatcher. Nagsisisigaw yan ang snatcher. Oy, snatcher, may kriminal sa likod ko. Binugbog yan ang mga kapitbahay niya. Rule of the mob. Oh. Na magka-investigasyonan. Siya pala ang biktima. The rule of the mob will never, ever be good. Yan, Sir Jeff. The rule of the mob. Justisya sa kalsada, it will never work. Kasi pag yan ang ating ginawa, wala na pinagkaiba sa mga hayop. Sa mga hayop nga eh. Hindi pa ganyan eh. May mga hayop ang matatalino, hindi ganyan eh. Sir, last ko na ito probably, pero syempre. Sir,
bilang si IDG Chief, syempre na alam na naman natin na nag-circulate na rin online, may open letter pa umaabot sa mga kapwa natin members, kapwa niyo members ng PNP supporting Duterte. Your reaction to that? Hindi naman signed eh. Hindi signed. May sign. As long as hindi signed, wala yan. Not counted yan. Kasi yan, talagang yan, kwento na lang yan. Another statement yan ng mga taong hindi kayang panindigan ang kanilang sinasabi pag nagkatanungan na. Gaya nung past administration na ngayon inaakusa sa kanila sa ICC. Bakit? Pulis ka? Government official ka? Tatanungin ka ng Kongreso sa open investigation, bigla kang magsabing, I reserve my right to remain silent and I refuse to answer for fear of self-incrimination. O di, may tinatago ka. Government official ka, transparent ka. Kung ang tanong ay diretso sa trabaho mo, sagutin mo. Ba't ngayon hindi mo masabi, proud na proud ka pa na ginawa mo yung bagay na yun, pagkatapos ngayon hindi mo kayang panindigan? Kala ko ba siga ka? Kala ko ba barako ka? Kala ko ba matapang ka? Sir, you're referring Bakit? the former president na you're referring to? At saka yung mga enablers at saka mga aliporos niya na nagpakita dyan sa Kongreso. Lahat I refuse to answer, sir, and I invoke my right to remain silent. And I reserve my right against self-incrimination. Ano yun? Di incriminate mo ang sarili mo. Bakit? Kasi nga ang ginawa mo mali. Diba? Sir, hindi ako bago sa mga case na yan. Tingnan nyo sa pleb ng Quezon City. May isa akong case dyan, major pa ako, mga 2006 to 2009 yun. Hindi ko naman sigurado. May kaso ako dyan sa pleb Quezon City. Umaatras ang complainant, nagwi-withdraw ng complaint. I objected for the withdrawal of the complaint. Yes, on record. The dismissal of the case reads that despite the objection of the respondent, this case is dismissed. Kasi hindi ako takot sa investigasyon, hindi ako takot sa kaso. Hindi pa akong po-promote nun, ha? Dahil wala pa yung 9708. Pwede akong 6 years na akong major nun dahil tadad nga ako sa kaso ng mga yun, mga harassment cases. Hindi ako takot sa investigasyon na yun. Kaya nga sabi ko, trial, gusto ko makita yung mga tao na yan sa witness stand dahil gusto ko sila makross-examine. Nung dumating na sa punto na talagang sila na ang magpipresent ng kanilang ebidensya at uupo na sa witness stand yung complainants ko, umatras sila. And I objected to that. Sir, probably nakita ko rin sa profile mo, you're the most hated general. Sinasabi mo, paano mo nasabi? I just would like to think na may mga taong galit sa akin. Natural yun. Pero I would like to believe na mas marami pa rin ng Pilipino na sumusuporta sa ating ginagawa at ako'y nagpapasalamat sa kanila sa suportang ito. Yes, ako'y naniniwala. May mag-comment, sir, even sa social media, yes, they're commenting what you're doing. Kasi kung titingnan mo naman, ang mga karamihan sa mga galit na galit sa akin ay mga trolls. Walang kakayahan na magpakita ng kanilang mga mukha dahil wala naman talaga silang mga mukha. Dahil unang-una hindi naman sila mga tao. Bots naman sila fake account sila. At hindi prinsipyo ang kanilang sinasabi. Ang mga sinasabi nila ay ginagawa nila dahil bayad sila. Di ba? Troll sa mga yan. Meron bang malakas ng loob na magpakilala at mag-spew ng betrayal against me? Oh. Everything is yun, nakatago. May mga iilan, of course, na mga hardliner na ngayon nga i-challenge ko nga. At nasasagot naman natin ng maayos. Kasi pag maayos ang kanilang complaint, maayos ang kanilang sinasabi, maayos din natin sinasagot. Ngayon, pag minura nila tayo, hindi ang sagot natin ay silence na lang. Pagbigyan natin, sige, nire-respeto ko ang iyong opinion at you're free to tell me that as long as it is not beyond the ambit of the law. At lalong-lalo na, walang damayan ng mga hindi kasali rito. And you're referring, sir, family? Yes. Family. Yes. Sir, speaking of that, since nakukulak mo yan, sa mga ginagawa mo, sir, syempre, sanay ka na rin sa kaso and threats, but your family, dinadamay ba? Damay na damay. Kaya nga ako ay humingi ng pasensya sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan. Pati mga
Pati mga hindi kasali, remotely associated with me, hinaharas eh. Pero, sige lang, ganun talaga. Nakalaban natin mga taong lawless talaga. They are lawless. Ang alam nilang lengguwahe lang is lawlessness and violence. Alam mo, sir? Alam mo, Sir Jeff? Alam mo, Sir Alfred? Kung may mga tao, sa totoo lang, real talk, kung may mga tao na gustong-gusto ang sistema ng Duterte, na dapat gustong-gusto namin, na talagang ito, yung mga armado, especially mga pulis na gaya ko, dapat gustong-gusto ko yun. Bakit? Kasi kung galit ako sa iyo, napakaraming paraan para gantihan ka ng wala sa ambit ng batas. Di ba? Ngayon may inimbestigahan nga, away lang pala, pagkatapos lumalabas nga, hindi na masagot-sagot kung ba't namatay yung tao na yun. Di ba? Pero hindi eh. Yun ba ang tama? Hindi yun ang tama. Hindi yun ang nasa batas. Because in the end, anything outside of our laws will be unsustainable. Only our laws are keeping us from being degraded to the level of the animals. Kasi it is only the majesty of the law that tempers the power of the state and the powers of the people governing us. Pag itinapon natin ang batas, pag sinabi mo nang itulak nyo na sa hagdanan ang mga kuha na yan para hindi nila kayo i-audit, ibang usapan na yun. Diba? Ayaw mo na ng check and balance pag ganun. Wala na yun. It's not tenable. Hindi po pwede yun. Diba? Pag sinabi mo nang pwede kayong mga rape dyan, sagot ko na. Ay, teka muna, sandali. That is why na ako ay sinasabi ko sa aking mga colleagues sa PNP, yung mga movement dati na Save, Protect Grijaldo. Sagot ko noon, bakit kailangan depensahan ni Grijaldo ang sarili niya? And most importantly, bakit kailangan i-justify natin kung ano man ang ginawa natin noong Duterte administration? Di ba may nangako? Nangako siya, nasagot niya ang lahat. Bakit hindi natin singilin ngayon sa pangako? Sir, lahat kami ay sumunod sapagkat undoubtedly, ako walang question. He is a duly constituted authority during the time. He was voted in by an overwhelming number of Filipinos na tinalo lang nitong boto ni BBM. He is the highest voting, he was the president with the highest number of votes when he was elected. Except of course kay BBM na tinalo siya, na mas marami pa ang boto talaga ni BBM. So he is a duly constituted authority, no doubt at that time. Kaya ang mga orders niya sinunod. At lahat ng assurance niya, nagbank ang mga pulis na ito. Ngayon sila ay naipit na. Nasaan ang pangako? Ano yun, budol? Si Kian de los Santos, napatay ng pulis, convicted ng pulis, siya pang presidente. Nasaan ang pangako? Gagawin ba ng mga pulis yun kung walang utos? Come on. Mangyayari ba na may 32 na patay sa isang probinsya? Lahat ng laban? Isang gabi lang? Ano yun? Nagkaroon ng flash, may dumaan na kung ano sa langit, bigla na lang naging killer na lahat at lumaban sa pulis, 32 sila sabay-sabay. Naglulukuhan naman tayo kung sasabihin natin hindi nangyari yun at hindi totoo yun. Di ba? Time for us to bring back the real talk. Time for us na, ito ng oras para sabihin natin, sige, pakita mo katapangan mo, ipakita mo yung sinabi mong matapang ka at magaling ka. Ipakita mo yung sinasabi mo wala kang kinakatakutan. Pinangako mo yan panindigan mo. Hindi po pwede yung pangako ngayon, joke only bukas. Hindi pwede yun. That's why dito sa ating ginawa sa aresto na ito, this is our commitment as a member country in a community of nations of the world. Hindi natin pwede sabihin na nag-commit tayo pagkatapos bilang atras ka. Sino ba magtitiwala sa atin? Hindi lang naman itong justice system pinag-uusapan na. Kasama dyan ang economy natin. Kasama dyan ang justice natin. Kasama dyan yung defense. May pangako ka, sundin mo. Otherwise, magiging pariya ka. Walang maniniwala sa'yo. Sir, I'm sorry if I have to ask this. Siyempre, after nung March 11, may mga, sabihin na natin sir, na may nagko-comment din, even sa ground, they're saying na
you might be the next chief of the Philippine National Police. With all the, I mean, kumbaga kung titignan natin yung performance mo, Buloy, Davao, then nasundan yun ni former President. Kumbaga yung resume mo, that two operation is really enough na for you to be considered as the next Chief Philippine National Police. That's not for me to take. That's not a decision for me to take. Okay? It's not a decision for me to make. Okay? Hindi yan ang ultimate objective ko. Hindi ko naman tatago yan. Ngayon kung i-promote ako, sino ba ako para magsabi ng hindi? Orders is orders. Susunod lang ako sa order kung anong meron. Kung anong meron, susunod ako. Pero kung sinabing hindi ka ang Chief PNP, okay pa rin yun dahil utos ng Presidente or utos ng duly constituted authority yun eh. Who am I to say no? Who am I to argue with an order? I will follow the orders. I'm a professional police officer. If that order is for you to be the next, who are you to say no? Yun ba yung Let's cross the bridge when we are there. I did my job within the bounds of the law. Binigay ko sa kanila ang lahat ng leeway. Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him. Para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him ride the plane. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala nang iba. Sir, so you mentioned make him ride the plane. So yun ang objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan ng pasakay siya sa plane. Tama Alam ba? mo, I have glimpses. Alam kong lilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inutos sa piloto, malalaman ko ba yun? Di ba? Beyond my pay grade. Basta ang bottom line, arrestuhin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na eh. Tapos na ako dun eh. But the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako ang nag-bread ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. Who issued the warrant? Kasi yun na sinasabi ng warrant eh, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahig ka ang ano niya? Higang ICC ang warrant eh. Alam nga naman, dali mo siya sa... Pero diba? Pero it's based on the Interpol. That's the Interpol request. It's just not for you to say nung dun sa video, hindi lang talaga ikaw say pwedeng manggaling kumbaga. Tama, sir? Kasi tinatanong ka nila. Pero sinabi ko sa kanya nung eventually, di ba? Nung final namin, hindi nila inilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Oh. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw nila sabihin yun. Hindi nila ilalabas ng basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Kasi sasabihin, sinabi ko yun. If you remember the timeline between those 12 hours, saan siya? Saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na talagang sabi ko, pupersahin na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo rito. Unang-una, ang sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, sir, mga abogado kayo, hindi ako judge dito. At walang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh di, punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, madepensahan nyo, madesisyonan ng huwes. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Walang judge dito. That's just pure pamimilosopo na yun. Kasi kung ganun ang lahat, di pagdating ng panahon naman na may ibang Pilipino naman ang mahuli, eh, kahit na ako, di pwede ko rin i-invoke yun. Pakita mo ganito, pakita mo ganon. Wala namang judge habang hinihingi ko sa iyo yun. So yung pupersahin na kita pag hindi ka sumunod, sabi mo sa are you really ready to bodily carry? Eh, sinimulan ko na eh. Pinusasan ko na si E.S. Mijaldea eh. Okay. Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si E.S. Mijaldea, pinusasan ko ah. You place him under Oh yes. handcuff talaga. So alam nila na ganun mangyayari sa susunod. Seryoso na ako. Pinakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, iisa ang mangyayari rito. Sasakay ko ang presidente sa aeroplano kahit sino pa ang umarang. Ilang minuto na naka-handcuff si Mijaldea? Madali lang naman yun. Nakita ko naman kasi medyo physically
restrained naman siya sa loob ng bus. So, handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi niya kayang ilagay ang kamay niya sa likod, kaya hinandcuff ko siya sa harap. We provided him with kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, bigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. That's already, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may delaying tactics na. Delaying tactics na lang talaga yan, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yun, sinagot ko sa kanila regarding that matter, Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? Full check-up, ECG. Pating ECG machine, ipinasok natin doon. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation ng search warrant. Tanong kita, Sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Okay. So, at the time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po, General Torre, may natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo, or verbal? May natanggap po ba kayo at the time? Physical po ay itinulok ako ni Hanelet. Tinabig niya ako, at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Ma'am Jean, meron po tayong ibang miyembro ng kapulisan na nakatanggap din po ng itong klaseng harassment. Pwede po ba niyo ikwento to? Yes po, ma'am. Aside from General Torre, I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanelet po, ma'am, ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang naupo at dinala po sa ospital. Pero in spite of that, ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga panililita po nila at action po nila sa atin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po nating mapakita para mapanood po nating lahat? Ma'am Jean, paki-describe niyo nga po yan.
Yan po ma'am yung picture po. Diba, binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi ma'am yung umalalay po doon po kay Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po, na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pina-CT scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Dinala po ma'am, ayan po, yung video po, yun kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Ito yung gawin niyo! Anak ko! Balik niyo ang anak ko! Balik niyo ang anak ko! Kita po nyo dyan ma'am sa video is itinatabi po sila. Kasi po ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta niya? Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na lang sila? Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahahara sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay. So, after that, nung okay naman po, yung sitwasyon ni dating Pangulo Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, papaano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kailangan sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si ES Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights, and I asked him to, if he understood his rights, and when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829, halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako nung inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, sir, eto, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Gray, pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya? Pagdala sa aeroplano po ni dating Pangulong Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katyaga. Ganon din katyaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo lang, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si
former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. So in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, ano to, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation? Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi nyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte na nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala niya sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang trip? Ang kasama po niya, ma'am, yung kanyang close-in security, yung kanya pong personal nurse, si Attorney Miljaldia. Sa part, ma'am, ng government mo ay may dalawang doktor po na kasama, dalawang CADG po, at yung representative po ng PCTC po, mismong si Ambassador Lacanilaw po ang kasama. Teka lang po, si at that time, syempre wala namang visa. Si Attorney Medialdea or ES, former ES. Paano po siyang napayagan na sumama pa kay dating Pangulong Duterte? Actually, ma'am, silang lahat walang visa. Kaya lang, tumulong po, ma'am, yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para i-process po yung mga karampatang visa, pati po yung kanilang mga appropriate clothings po ay pinobide po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po, including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po natin ang tumulong doon. Okay, so maski na si ES po, meron siyang na-provide po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Yes, General. We will release the pictures pala, ma'am, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at mouthwash meron. Ayan. Ayan. So, wag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. So, maliwanag na po kasi nagkakaroon po ng issue, dapat daw po ay ma-consider na illegal yung pagsisilbi ng warrant of arrest dahil hindi nga daw po nag-comply dun sa Rome Statute na Section 59. Pero pinaliwanag nga po ni Yusek Nikki na may substantial compliance and at the same time, ang ginamit po nating batas ay ang RA 9851. Okay? So, may mga katanungan pa rin po sa inyo. O nang una, okay? Mula kay Ivan Alvarez ng UNTV. Yung umiikot sa social media na bagsak ang moral ng mga polis. General Torre, totoo po ba to? I would refer you to Jean. Ipasa kita kay Jean General kasi Jean. siya talaga ang kasama ng mga sinasabi lang umiyak na pulis. Ayan. Yung kumakalat na sinasabing sympathetic, yung mga pulis natin na umiiyak during the implementation po ng warrant of arrest. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawi. So may nakita po, na-captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis, hindi rin po totoo yun. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Saka parang bakit naman babagsak ang moral? Considering na naging successful naman din po yung inyong pagpapa-implement ng rule of law. At walang naging madugong pangyayari sa nasabing pag-serve ng warrant of arrest. Tama po, ma'am. Sabi nga natin, professional ang ating mga kapulisan. Alam nila na nandun tayo para magpatupad ng ating mandato. At yun ang ginawa natin. Sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Okay. From Christian Yosores, Radyo 630. On whereabouts ni Senator Bato de la Rosa and police preparation in any eventuality if may ilalabas ding warrant of arrest kay Senator Bato. Yusek.
Nasaan daw ba si Senator Bato? Parang nagparamdaman. Nakita ko naman may social media post siya na sinasabi niya di siya nagtatago. At ano naman, hintayin na lang natin kung sakaling lumabas man. Ayoko naman pangunahan natin yung ICC, no? Pero meron na tayong modelo, no? Upang kung paano natin ipapatupad yung warrant of arrest laban sa kung sino man akusado po doon na magkakaroon ng warrant of arrest. Pero parang pinahayag rin niya na willing naman yata siya sumama kay dating Pangulong Duterte. Okay, ito po ang tanong. How true that Senator Bato de la Rosa and retired Police Chief Oscar Albayalde could be the next to receive arrest warrants from the International Criminal Court for crimes against humanity regarding the roles in the previous administration's war on drugs? You say? Hindi kami privy kung sino talaga yung kung anong status ng investigation sa ICC, but ang alam lang namin, nabibig namin sa mga bali-balita, nakasama sila sa mga ina-investiga. Kaya yun na lang, abangan lang natin kung magkakaroon man ng warrant of arrest laban sa kanila. May tanong dito pero parang nasagot na po ni General Torre. In a video posted by former President Duterte's daughter, Kitty Duterte, minura po kayo while performing your duty. May additional pa po ba kayong response? Ayos lang yun, ma'am. Kaya nating palampasin yan. Okay, thank you. And how do you receive or rather perceive this action and what's the step will you take in response? I think kaugnay ito doon sa isang question. Bukod kay dating Pangulong Duterte and Senator Bato, ilan pang personalities all in all yung kasama sa arrest warrant ng ICC na ipapadaan sa Interpol? Isa lang, yung warrant na lumabas kay PRRD pa lang. So wala pang ibang natatanggap na communication? Pero kung titingnan natin yung warrant, may nakalagay doon may language doon. Nalimutan ko lang kung yung exact language na may mga other individuals na ina-investigan. Oh, are you closely monitoring any movement amid any possible attempt to create a scenario similar to that of people power? How do we deal about that? General. Well, kaya na. At may directive naman sa amin. Okay. All the scenarios are taken care of at hindi man nagpapabiya ang PNP regarding that matter. May mga official pronouncements na dyan si General Fardo. General Fardo. Ang PNP naman po, ma'am, ay laging nagme-maintain ng proactive measures po natin at kung meron mga nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin dito sa mga pangyayari po, kakapatan po nila yan. Yan po yung tinatawag nating freedom of expression po nila. Pero hindi po lahat ng freedom ay absolute po yan. Ang PNP po ay tinitignan po at minomonitor po yan at nakahanda po tayo sa anuman pong mga mangyayari po at wag po nating sasabihin na may mga lumalabas po kasi ngayon, ma'am, na pinipigilan po sila. Hindi po, in fact, nagmo-monitor lang po tayo as part po ng ating security monitoring at yung ating pong na mga nakikita po ngayon ng mga movement po ng police ay inire-relate po nila dyan. Pero sinasabi ko nga po is continuing po, ma'am, yung ating security preparation for election. So may mga nakikita po tayo mga simulation exercise. Yun lamang po ay bahagi po ng ating patuloy na paghahanda po para sa nalalapit po na election. Yeah. May kasunod po akong tanong, General Archin. There are infos na may sundalo, police na nag-resign because of former President's arrest. Former President Duterte's arrest. Fake news ba ito, ma'am? May mga nakita na po tayo, ma'am, na fake news po. May nakita na po ang ACG na gumagamit po at nagpapakita at nagpapakilalang mga pulis at sinasabi nag-resign. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official communication na advising the PNP na mag-resign po sila. So, wag po tayong basta-basta maniwala po sa mga misinformation at disinformation. At ang sabi po ng ating Chief PNP kanina ay wala po tayong planong disiplinahin itong mga supposedly mga pulis. Ang sinabi lang po niya ay very clear kanina. Let us just remind our PNP personnel na sila ay membro ng PNP bagamat nire-respeto natin yung kanilang mga religious and political beliefs, pero hanggang nasa PNP po tayo ay dapat po ay sumunod po tayo doon sa mga pinatutupad po nating mga ethical standard, norms and policy po with respect po doon sa ating mga personal sentiments dahil meron naman po tayong umiiral na mga grievance mechanism na po pwede po nilang dalihin po doon. But for as long as they are members of the PNP, ay meron po tayong mga dapat pong i-observe na mga protocol with respect sa airing po ng ating mga personal sentiments po. Well, anyway, maliban dyan, maski na naman po ang Supreme Court mukhang naging biktima po ng fake news. Dahil may lumabas po na nag-issue nga daw po ang Supreme Court ng TRO
At si mismo si Senatoriable Attorney Lambino, ang nagpahayag nito sa isang video. I hope hindi naman yun AI generated. So, nakarating po ba itong fake news na ito na meron TRO, General Torre, at the time? Yes po. Nung gabi pa lang, sa aeroplano pa lang, yun na ang sinasabi ni Attorney Vijaldea na may lumabas ng TRO kaya hindi na dapat lumipad ang aeroplano.